Uy, Scoopers! Napansin niyo ba si RJ? Saan kaya kayo? Ano ba yan? Ito na pala. Hi! Welcome to the set of DAP! Hi Scoopers, RJ or si Scooper. Nagtataka ba kayo kung paano ginagawa ang makabagong series nowadays? Andito tayo ngayon sa set ng Viva One series na Dating Alice Perez ni Angela Muji at Robin Angeles. Paano nga ba ginagawa ang masterpiece na to? Mga tao behind the camera at syempre yung artistry ng production, sacrifices and everything. Tara! Ako si Erickson Navarro, production designer for Viva for several years. Recently is yung Hell University, I Love You Since 1892, tapos mga pelikula like Our Wolf Boy. I am celebrating my 30th year Wow! ngayong taon na to. I designed 150 films. And amazing po yung 32 years. Ano po yung pinakagusto niya sa ginagawa niyo? Siguro yung idea na nakakapag-create ako, tapos nakagbuo ako ng mundo na ginagalawan ng mga characters. Ano pong pinaka-challenging na natatandaan niyo po sa department niyo or sa task niyo? Medyo marami talaga. Ang genre kasi namin is from horror, fantasy, period. So medyo nasa ganung aspect yung ginagawa namin eh. Pero mas may appeal sa akin talaga is yung nakapagkwento ako. Yun ang importante. Kasi more than the design, ang importante pa rin is yung kwento. Ang pinaka-importante is mailabas yung kwento tapos makatulong ang production design sa pagkikwento. Interview sa Echacera. Ang AD na nakahusay. Ito mong Mamaya siya, brother. Napakasarap pong katrabaho ang Hall of Famer, Erickson Navarro. Dito tayo sa mga pinagpapahingahan ng mga office talents natin for today. And mag-i-interview tayo ng mga yumuyuko at nahihiyang mga talents kung anong nararamdaman nila today. Pipili tayo. Sino gusto magpa-interview? Ready ka talaga. Umaanggulo ka na eh. Ikaw na. Anong pangalan mo? Hello po, I'm Shai Bertilio po. Shai. So, Shai, anong oras ka na dumating dito sa office? 7 a.m. 7 a.m. Tapos hanggang ano oras kayo dito? Hindi ko lang po sure ngayon. Hanggang bukas pa kayo ulit ng 7 a.m. So, ako na nagsasabi sa'yo. Joke lang. So, okay naman yung kitaan dito. Hindi, joke lang. So, eto, kailan ka nagsimulang magtalent? Last December lang po, 2025. Saan ka nagsimulang magtalent? Sa show po ni Catherine Bernard. Bawal binggatin yun kasi joke lang. So, yun. Kamusta naman yung set, yung environment? Okay naman po siya. Nakaka-enjoy, tas iba't ibang location na pupunta namin. Invite mo sila, bakit kailangan panoorin nila? Bukod sa nandito ka, bakit nila kailangan panoorin tong Dating Alice Perez? Kasi po, madaming kaabang-abang na eksena. Lalo na nandito si Miss Angela Muji and yung iba niya pong mga kasama sa set. Saka si Miss Catherine. Joke lang. Okay ka na yung so far? Opo. Masaya dito sa set, no? Paano yung saya? Get. Lagi na lang yung
Scoopers, kamusta naman natin? Siyempre, ang isa sa mga bigating bida ng dating Alice Perez. Siyempre, dito sa set, walang iba, kundi ang ating Alice. Siyempre, si Angela Moody. Hi! Hello po! How's your day going, ma'am? So far, onti pa lang yung ginagawa namin sequences. Meron akong medyo magbigat earlier this morning. Tapos, parating na ang pinakamabigat kong scene for today, which is yung wedding scene. Sige, pwede ko namang ikat mo. Which is yung hospital scene na malalaman kong very heavy siya. Magkakarga na ako in a few. I'm just resting kasi kailangan relax before Totoo yun, guys. Nako, yung Angela Moody pa naman, yung character niya dito, kapag siyempre Sino mo na character ko? si Alice! Akala ko yung alam. Medyo ang daming lutang sa set ngayon, guys. Kala mo, ha? So, Kala ko may isa. and syempre dumalo kami sa ibang set and ibang shoot. Makikita mo si Angela kapag talagang nakakarga niya sa kanya yung character niya. Talagang hindi mo na siya may story. Kasi talagang nasa katauhan na talaga si Alice. Sobra, di ba? So ang first question ko is, go Robin. Sorry! So ang first question ko is, ayun nga, speaking of preparation, magkakarga ka na. Pag sa umaga naman, pagkamulat ng mata mo at alam mong may shoot, ano yung unang nag-isip? Ay, init. Shams, kailangan ko kumilos kasi malilate ako. Parang, Kasi alam mo yung kapag nag-a-alarm siya, tapos ibigay mo yung oras, mapapakalculate ka sa utak mo, wait, nakakapag 5 minutes pa ba ako? Or pag nag 5 minutes ako, hindi na ako aawin. Yung mga ganun. Tapos kapag naisip ko, medyo maaga pa, kaya ko pa snooze, 5 minutes, tulog ulit. Pag, alam mo, parang gusto mo yung extra tulog, parang sobrang halaga ng tulog na yun. Konting tulog lang, sobrang sold na sold na. relate ang nakakarami dyan. So, guys, wala tayong masyadong pinagkaiba. Diba? Sa na-experience ni Angela, na alala ko tuloy yung sagot kanina ni Direk na ang una niyang tinitingnan kapag kagising is kung late na ba siya or hindi. Yung oras din talaga. Oras talaga. Pagdating naman sa set, ano yung happy feel ng isang Angela Moody? Ang happy po ko lahat ng mga tao sa paligid. Kunyari kanina, sobrang sama talaga ng pakinamdam ko. Tapos, pagkapasok ko, mapigat talaga yung pakinamdam ko pagkaupo ko ng chair. Lumapit sa akin si Auntie Jen. Tapos, ang cute-cute ng suot niya. Tapos, sabi ko, ay, cute! Tapos, talaga na lang, saya-saya ko na kagad. Naging happy na ako. Ano lang. Lahat ng tao sa paligid ko, they make me happy. Mga nakapang... Auntie Jen, halika Ayan, na ang mga dito. nakapang... Halika, pakita mo kung Pakita paano natin ako kung nagawa. yung cute na mo, yung cute outfit mo. Gigi! Ayan na. Ayan. Ayan, wala. Naka-braids! Naka-braids pa siya, kaya naman... Diba? Kaya Yan sana nga mga big boss, Pero naku ko. Kaya parang, okay na yan. Kaya talagang sabi ko ganito, parang, mga napakiramdam ko, tapos sabi, kita mo na ba si Auntie Jane? Tapos, pasok, ay, cute! Tapos wala, ang happy ko. Yung. Happy feel ko lahat ng tao. And syempre, kailangan natin din kapag intense, nakaka-stress na yung araw or nakaka-pressure na. Pero nai-stress na mo ba sa set? Para kasi hindi nai-stress yung Sobrang akong nasistress. Hindi lang nagpapakita sa mukha niya, guys, kahit na Sobrang late evening. nasistress ako kasi ang dami kong medyo mabibigat na eksena. Tapos nasistress ako kapag hindi ako makafocus. Kasi ang daming elemento sa paligid. Pero yung mga elements sa paligid, at wala lang yun. Kaya dapat, this is the thing. You have to be desensitized to the people and everything going on around you. But at the same time, you have to be very sensitive na isang touch lang sa'yo, maiiyak ka na. Gets? So like, you have to balance the two. Kailangan makuha mo yung sensitivity na yon sa co-actors mo lang, tsaka sa sarili mo lang. Hindi ka dapat maging sensitive sa paligid mo. Kunyari, may camera dyan. Hindi ko dapat nakikita yung camera. Desensitized ako sa camera, desensitized ako sa... Kasi once na may go off, na wala kasi focus mo, wala na. Sayang lang din. For me, yun yung sa akin, yun yung struggle ko. Kasi newbie pa lang ako sa mga drama. Pero sa mga veteran, wala lang yan. Isang stop mo lang. Walang actors ko. Yun yung pangarap ko. Gusto ko maging ganun.
feeling ko onting experience pa, malapit tayo. Charot! Ako yung nagsabi guys, kung gaano yung nakikita kung gaano kagaling umarte si Angela sa series na napapanood nyo, yung salong-lalo na kayong pag nakita nyo siya behind the scene, kung ano yung dedication na inaalay niya. High Scoopers, finally, kasama na natin dito sa set si Direk. Director syempre ng Dating Alice Perez, Direk Crisanto Aquino. Direk, kamusta ka today? Hi, I'm good, busy. Unang-una, Direk, nung nalaman mo na magkakaroon na ng part 2, syempre, from the successful seducing Drake Palma into Dating Alice Perez, pwedeng kwentuhan mo kami, Direk, nung nalaman mo, kailan mo nalaman na magkakaroon ng part 2, or eto ba yung seducing Drake Palma pa lang, alam mo na magkakaroon ng part 2? Actually, to begin with, nung story conference kami ng Seducing Drake Palma, sinabi na ng Viva na may book 2. May book 2 to na ang pamagat ay Dating Alice Perez. But of course, while doing SDP, hindi pa namin siya iniisip. Hindi ko ba binabasa yung libro kasi meron pa akong sabihin na nating kaba na magkiklik ba ang SDP? Kasi what if hindi mag-click? Baka walang book 2. Well, fortunately, nag-click yung SDP, kaya ngayon, sinabi nila na confirm, meron na tayong book 2. So, yun. So, matagal ko nang alam, pero hindi pa ako umasa ng 100%. Siguro mga 50% na. Para di ako ma-hurt kung sakali. Yun. Meron, confirm. So, mas happy. No wonder naman, kasi magaling na director si Direk. So, Direk, nung ayun na nga, nanggaling na nga tayo sa SDP, successful siya. Ano naman yung preparation, yung naramdaman mo? Meron ka bang, katulad nung kaba mo nung SDP, merong kakaibang kaba ka rin ba dito sa Dating Alice Perez? What's the difference? Na-excite ako first. Na-excite ako kasi wala pa akong idea ano ang kwento ng Dating Alice Perez. Except sa binanggit lang sa akin na 4 years forward na yung kwento, then mga professional na sila. Parang yun lang yung alam ko. Tsaka sabi nila, mas medyo malalim or matured yung theme. Yung mga eksena at yung mismo theme ng buong series. So, na-excite ako. So, binasa ko yung buong Wattpad. Kasi binasa ko siya at confirm, matured, malalim, at malalim. Yes. Yeah. So far nakikita ko iba na compare dun sa Seducing Drake Kasi Palma. matured na ngayon yung mga characters They are all postgraduate mga professionals na sila So ang dami na nilang pinagdaanan before. So habang binabasa ko siya, nai-imagine ko na siya, si Drake, si Alice, si Trip, and with other characters na bago, sila Pierre, si Christine, si Topher, na aliw ako. Yan, na-excite ako nung nabasa ko yung buo hanggang dulo. Pagdating naman sa set, yung araw ng shoot niyo, pagkagising mo sa umaga, ano agad yung naisip mo? How, do you prepare yourself para sa shooting or sa taping? Well, mostly kapag shooting day, agad yan. Parang madaling araw ako sinusundo kasi malayo din ako lagi sa set. Around QC kasi lagi yung set or sa North. South kasi ako Las Piñas. Kaya maga ako. Sorry. Kamo yung phone ko. Sorry. 1, 2, 3, go. So, anyways, back to the question. Sorry. So, ayun, parang I try and get ready na agad kasi syempre madaling araw ako sunduin. Really thankful for the service, board store. I love you. Boss D, shoutout sa'yo. Yun yung driver ko sa service. Pero, ayun lang naman. Prepare na agad ako. Siyempre, the taping chair, very important. And skincare stuff. And one of the most important, yung laptop. Kasi this is where I always read the script. Yeah. Not only for the day, pero yung mga future episodes to really internalize scripts. So, yun yung mga necessities ko. Ayun, I get ready. Tapos, on the way or during sa set, I try and read. So, yeah. How's the experience naman so far sa set dito sa mismong Dating Alice Perez? Yeah, generally sa Dating Alice Perez, I love it. The food. I love the food as in si Direct Chris laging may
pakain na masarap, iba-ibang pagkain, ang dami namin nakain. Bibiro nga sila Rab kasi tumataba na sila sa set. Tapos may dinner mamaya. after Yes, sir. Kasi nasarap ng mga pagkain. And, yeah, the environment is, parang pamilya kami talaga dito. It's very healthy. Very fun. As in, syempre pag work, focus din sa work. Like, sasabihin yung mga mistakes mo, ganun, advice ka. Pero still in a very, you know, beneficial and like inspiring way naman for you. So, ayun lang naman. We talk, we eat together, ganun. And we bond together pag wala mga eksena. So, yeah, it's very healthy and fun. And last na kasi pinifeature din namin yung mga part ng Troy sa makeup artist. Kamusta naman yung mga makeup artist na nag-aalaga sa inyo? Ito yung MVP, si Barbs. I love you, Barbs. Siya lagi nag-ayos sa akin. Tutok talaga sa akin. As in, bago mag-start na eksena and even after and even during, pag may time, inaayusan. Minsan nasasabihin na nga sila na parang mamaya na po kayo. Kasi syempre nagbablocking yun yung inaayusan. Kasi syempre, kasi talaga na I look always the best pagdating sa mga eksena. Kaya very thanks sa mga makeup artists. I love you guys. That's some of the preparation pagdating kay Zeke dito sa DAT. Kasi sobrang layo na niya. Kailangan iba't iba yung atake ng iyak mo. Kailangan With the help of sila direct, ganyan. Also, my co-actors, they're very nice. With the new cast, with new actors that came in. siya pag nakuha na yung gusto. Bakit? She's